ano yung findings? 47% of the respondents are not in favor of the decision by the House. Can you talk about the details? Yes. So as I've said, no, meron tayong tatlong question na tinanong sa impeachment. Yung una sa mga tatlong tanong na yon ay yung tungkol sa tingin sumasang-ayon ba sila o hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Kamara na i-impeach, no, si Vice President Sara Duterte, no. At ang lumalabas, no, ay 47% ng mga kababayan natin, no, yung nagsasabi ng pinaghalong hindi sang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. So medyo mas malaki siya ng kaunti doon sa nagsasabi na sang-ayon sila doon sa impeachment ng House, no. 33% naman 'yon, no. So kung si-simplify natin, no, medyo may 4 to 5 out of 10 Filipinos na nagsasabi na disagree sila sa desisyon ng House, no. Meron namang 3 out of 10 na Filipinos, no, yung nagsasabi na sila ay suportado nila yung House impeachment, no. Tapos meron ding malaking number, 20% na nagsasabi na hindi pa sila sigurado, no, may uncertain pa sila kung anong tingin nila dito sa issue na ito, no. So I understand nung nilabas namin ito kaninang tanghali, no, na syempre, no, mga headline lumalabas na Filipinos against the impeachment, no. Pero napakahalagang isa konteksto, no, na kung makikita mo na 4 to 5, no, out of 10, no, yung against, and then merong 3 out of 10 na 4, and then 2 out of 10 na uncertain, no. I think makita natin na developing pa yung public opinion, wala pang clear na national consensus. Although may advantage yung mga nagsasabi na hindi nila suportado yung impeachment. Hindi siya majority, definitely it's a plurality pa lang. Yes, and okay. Tapos kung ang tingin ko din kasi natatanong na ako nito kanina na tingin ko din if lalagay natin sa konteksto na syempre may advantage si Vice President Sara kasi 'di ba inelect natin siya, no, nung ating bansa noong 2022, nanligaw sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan natin, no. Kumbaga they've endeared themselves to the people, no. So she's starting from that, no, kahit pa nag-decline yung ratings niya, she's starting from that. She has made this relationship at kung ang kalaban niya halimbawa dito ay yung House prosecutors o yung buong House of Representatives kasi in-impeach na siya ng buong House halimbawa, di ba? Sa ngayon, pwedeng sabihin natin na 33% na yun na convince nila, di ba? Yung 47%, kung ilalagay mo yan dun sa dating boto ni Vice President Sara na mga 62%, no, mga ganyan, no, mahigit mga 60%, no. Ibig sabihin meron ng mga bumoto sa kanya noong 2022 that she has lost just in this early period of the impeachment process. Okay. Let's talk about yung demographics or tsaka hindi, geography, kung saan nanggagaling itong sentiments na ito. Kasi parang predictable, no? Sa Mindanao, 66% opposed the impeachment of the Vice President. How about Metro Manila? Yes, correct, no? So yung opposition to the impeachment is highest in Mindanao, no, at 66%, and as you've said, no, medyo no surprise. Tapos yung support naman sa impeachment is the strongest in Metro Manila, no. And I think no surprise din to kung binabantayan natin yung satisfaction rating ni Vice President Sara na in the past quarters, no, ay bumabagsak sa Metro Manila. So in Metro Manila, yan yung may highest na share ng pro-impeachment, 48%, no. So parang reverse siya ng national opinion. So ibig sabihin din mahalaga din sa konteksto na yung national numbers na nire-report, no, ay kapag tinignan mo on a regional basis, no, medyo malaki na yung regional differences, no. And in fact, ang malaking driver kung bakit na-maintain ni Vice President Sara yung mga kababayan nating nagsasabi na hindi nila suportado yung impeachment ay dahil malaki yung boto sa Mindanao na nagsasabi na hindi pa sila pabor doon sa impeachment. Okay. Paano naman ibabangga itong findings ninyo dun sa 47% ng mga respondents saying na hindi sila pabor dun sa desisyon ng House na i-impeach si Vice President Sara Duterte? Doon naman sa 43% ng mga respondents na sinasabi hindi pa sila sigurado kung dapat bang i-convict o i-acquit ng Senado. Yes, bakit merong ganong kataas sa uncertainty?
Tapos ganun naman yung kataas ng plurality when it comes to those who disagreed with the impeachment itself. Yes. Yes. I think ito dito lumalabas yung kahalagahan kung paano finrame yung question, no. So para maganda yung appreciation natin ng numbers dito, no. Basahin ko lang ng mabilis yung question namin dito, no. So sinabi Sige. namin na kaugnay ng impeachment kay VP Sara Duterte, ang Senado ay inaasahan na magsagawa ng isang impeachment trial o paglilitis upang magpasya kung siya ay mapapawalang sala o mapapatunayang may sala. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment na inihain ng Kamara ay ang sabuatan upang ipapatay sina Pangulong Marcos at unang ginang Lisa Marcos, malversation o pag-abuso sa confidential funds, at panunuhol at katiwalian sa Department of Education at iba pa. Sa iyong pagtingin, ano ang dapat na maging desisyon ng Senado sa paglilitis? And dito, binasa yung mga iba't ibang options. Yung isang unang option ay yung hindi sigurado, yun yung nabanggit mo, yan yung pinakamataas, 43% ng mga kababayan natin, hindi sigurado. Then, ang sumunod na option na topmost, no, ay yung i-acquit si VP Sara, 34% yan. No? Ang option dito, it was read as dapat mapawalang sala si VP Sara Duterte at ipagpatuloy ang kanyang panunungkulan. Yung mga nagsabi naman na dapat i-convict si VP Sara, yan ay 23%. Dito ang binigay na option ay may sala si VP Sara Duterte at dapat matanggal sa kanyang katungkulan. I think yung difference, sorry medyo mahaba, pero I think yung Okay difference lang, with the first question ay dito, kinaklarify namin na una, may paglilitis na gagawin yung Senado. Pangalawa, ano yung mga alegasyon laban sa ikalawang Pangulo. At pangatlo, ano yung magiging consequence ng i-acquit or i-convict. So I think dito sa question na to, may mas may understanding ng consequences yung ating mga tinanong, no, doon sa ano bang ibig sabihin ng to support and to not support the impeachment, no. So kaya marami, I think, no, naging uncertain sila kasi okay, ito pala yung mga aligasyon at maaaring hindi pa kumpleto yung pagkakaalam nila, kaya nasa hindi sigurado sila, o kaya naman ay okay, nalaman na nila yung aligasyon pero mukhang tingin nila given that, no, ay dapat i-acquit, no, or i-convict, di ba, kasi may penalty ng pagkawala removal sa panungkulan, no. So I think may ganung appreciation na dapat bang tanggalin completely from the vice presidency si Inday Sara. Doon sa first question nyo, kung agree sila doon sa pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives, nilatag nyo rin ba specifically yung mga allegation sa kanya? Yung sa unang question, hindi, no. Ang nilatag lang natin ay yung date ng impeachment at ilan yung bumoto or sumuporta na kongresista dun sa impeachment, no. So, Okay, bakit hindi nyo pa nilatag doon sa unang tanong? Nilatag nyo sa pangalawa? Kasi baka mas naliwanagan sila kung doon pa lang sa unang tanong, alam nila kung ano ba yung mga akusasyon laban sa Vice Presidente. yes, no. So pinag-isipan din namin kung dapat bang ilatag muna yung lahat ng mga allegations, no, bago magtanong ng bawat, kasi tatlo yung tanong namin, ng tatlong tanong namin dun sa impeachment. And doon sa pre-testing namin, and as a backgrounder to everyone listening to us, no, yung pre-testing, yun yung kung saan nire-refine nyo yung questionnaire, no. So ibig sabihin sinasample nyo na siya sa mga maliit lang, no, kasi 1,800. At kung magiging valid. Oo, kung magiging valid, naiintindihan ba? So parang feedbacking session ito, mga usually less than 30 na mga katao na medyo maliit lang, no. And ang results na lumalabas sa amin ay kasi I'm not sure kung nakita mo na, Christian, yung previous question ng ibang polling organization. Medyo mahaba siya yung ganong klaseng question. And ang nangyayari ay masyado siyang mahaba para doon sa respondent na hindi niya nare-recall yung information habang pinipili niya yung option. So ang nangyayari ay so halimbawa, binasa natin yung mahaba and then tinanong natin, sang-ayon ka ba o hindi? Ang mangyayari ay yung effect dun sa mga respondents, at least sa pretest namin, ay sang-ayon ka ba o hindi ka sang-ayon sa kay VP Sara. Parang ganun yung lumalabas. Kasi
mahaba masyado yung entry point mo. So, Oo. tinry namin, sinubukan namin hati-hatiin yung question. That's the parang short version of that long story. Hindi, I get it, Clive, no? Pero kasi iniisip ko, yung mga ganitong resulta, whether for or against, could be dangerous depending on the political use or utility of it, no? Kunwari, senador ka na nagpe-playing safe, na talagang pro-Sara ka to begin with, bigla mong gagamitin to, makikinig tayo sa taong bayan. Sabi ng plurality, baka i-claim pa nila majority, which is not the case, no? Nako, ang sigaw ng bayan, hindi dapat in-impeach si VP Sara Duterte. Kumbaga, pwede siyang exploit, and I think this will be exploited. My point is, parang understandable naman na rigorous yung questions dapat, di ba? Kasi complicated to, no? Kasi example, no, Cleve, I don't know whether you agree with me. Siguro, simpleng tanong na, pabor ba kayo sa decision ng House to impeach the Vice President? Tapos pag nilatag yung dahilan, ito yung ginawa niyang pananakot, pagbabanta sa buhay ng presidente, ipapapatay niya. Pag nalaman nila yon na yun yung basis, one of the basis of the House decision to impeach her, di ba maiiba agad yun? Baka mag-iba yung sagot nila. Ilang ang punto ko, na baka dapat niliwanag din yun, dun pa lang sa unang tanong. So maaaring pwede natin gawin sa susunod na round ay isa-isahin natin yung articles of impeachment, no, at least medyo summarized na version, no, at tingin natin ano yung magiging pagkakaiba doon sa pagtingin, no. Maaari naming gawin yon. Halimbawa kasi ngayon dito sa Feb na survey, yung sa national budget na issue, yun yung medyo na isa-isa namin yung iba't ibang mga allegations kasi medyo complex yung tanong kaya hinimay-himay. So pwede nating gawin ito. Doon sa usapin ng misuse, no, syempre naman, no, tayo ay fully aware, no, at talagang hindi naman natin ginagawa ito, no, para ma-enable yung misuse nung ganong klaseng datos, no. But my fear actually is that regardless naman kung merong lumalabas na datos o wala, no, ginagamit pa din yung iba't ibang mga datos, no, para suportahan yung kanilang posisyon, no. So tingin ko it's really something na we can on our own, no, cannot solve, no, but of course we are very careful as well. So thank you for the reminder. Oo. Sige. Wala naman talagang perfect survey, no? Pero sa akin lang, parang ganun naman ang thinking ko ever since, no? Nakakasama naman tayo sa mga forum and usually ito yung nire-raise ko And tama rin naman na you cannot expect siguro 100% or 90% understanding on the part of the population when it comes to political processes and issues and dynamics, no? Pero at least kung ganito ka-komplikado kasi impeachment, kasi importante yan, issues ng transparency and accountability and at the core of it, malinaw na dapat maliwanagan yung mga kababayan natin, lalo kung matatanong sila sa ganyan. Yun lang naman yung punto ko, Cleve. Right. Ayun. Okay. Kailan ba yung next survey nyo regarding this? Uulitin pa ba ito? Yes, ang susunod ay April, no, bago yung midterm elections natin, no. So naka-part na nga actually yung mga iba pa naming mga impeachment questions, no. So maganda niyan, meron tayong mga questions na magre-remain the same para may comparison tayo na same na question, nagbago ba yung public opinion, and then mag-introduce tayo ng bagong questions, no. So halimbawa, isa sa mga natatanong din sa amin ay ang tingin ba ng kababayan natin sa impeachment ay isang proseso para makakuha ng pananagutan o isa itong political process, no, na away ng Marcos at Duterte. And iniisip ko pa lang yung tanong, alam ko meron ng magiging unhappy siguro, no, kasi pag lumabas halimbawa na political process, no, we might be accused na tumutulong kami na i-delegitimize yung impeachment process, no. So kailangan namin again pag-isipan paano i-frame yung mga question, no, para makuha yung sentimiento ng ating mga kababayan. Siguro sa huli, hindi ang ayaw lang nating mangyari is that we cannot ask these questions because of fear, no, of
parang the afterlife of the survey, no. Syempre yun na yung hindi na ang mangyayari nun ay baka wala na tayong maitanong at mailabas. Hindi naman sa ganun. Okay naman ako sa mga ganitong survey, pero kasi sa akin sana lang merong baseline knowledge or at least acceptable level of knowledge when it comes to very complicated issues such as this. Baka pwede in future surveys tanungin yung level of understanding ng mga kababayan natin sa ano. Kasi even that, yung binabanggit mo kanina, isa ba itong political tool? I don't know kung malinaw yung idea itself ng political tool, di ba? Sa mga kababayan natin na tatanungin. Baka sabihin, politika lang yan, pinupolitika yung Vice President. Objectively speaking naman, hindi naman biro-biro yung allegation sa kanya. Pag kinanood yung video, ikaw ba naman yung magsabi na kumonta ka na ng papatay sa Pangulo, sa House Speaker, tsaka sa First Lady, at sinabi mo, no joke, at pumayag yung ihahire mong killer, parang by any measure, seryoso yung allegation na yun, di ba? Yung sinabi niya. And that is one of the basis or articles of impeachment. Ilang sa akin. So, if I may suggest, baka naman merong surveys in the future, miski hindi sa inyo, baka masyadong magastos, i-measure lang yung level of understanding ng mga kababayan natin para mapagtulong-tulungan din yung pagkapaliwanag ng proseso. And syempre yung threat na yun, it comes from a political family, no, na when they were in power, I mean, when her father was in power, ay talagang marami na mga naipapatay, no, nung siya ay nanunungkulan bilang Pangulo. So it's not, I understand, di ba? Parang hindi naman to nanggagaling sa parang wala tayong kasaysayan ng kaalaman, no, doon sa kakayahan ng pamilya Duterte halimbawa. Sige, I think nag-agree ako, Christian, no. So I think we will do that in the next survey, no. Pero yun nga, pagtutulong-tulungan natin, no, kasi sa karanasan ko nung pagse-survey sa political knowledge ng ating mga kababayan, sure na ako na predictable medyo, na. Parang PISA scores natin ito, no, sa education. Kasi alam mo, mga political knowledge questions sa mga ibang surveys na nagawa namin ay basic na ilan ang senador na ibinuboto, no, ilan ng party list. So even barangay level questions, no, people get it wrong so easily, no. So kaya ang suspicion ko is that mababa din, no, yung knowledge and awareness. Pero let's put it into a test para meron din tayong datos at magandang maging bahagi din ng public conversations.